Hence, tama po yung sabi ni ano no, ni Mentor Zikar no. Ang aking ano po is I am a OFW po dito sa Singapore for 29 years no. And I am Sapphire Elite no. Na-hit natin ng two times ang ating Sapphire and I am a founder of Team Fit Worldwide no. So, sino po dito yung may mga team na kahit po dalawa, tatlo, pwede pong pa-type kung ilan na po yung mga leader mo po. Tingnan ko po yung ano niya, mga comment, ayan. Ayan, so, ayan po ako, no, OFW ako before for 29 years, of course. Syempre, bago po tayo napunta sa IAM, naging OFW po muna tayo, no? So, yan po yung aking alaga na mga bata. So, ito naman po yung aking angel, aking boss dito, no, sa Singapore. So, I work with them with 16 years, no? So, ayan, nag-umpisa kong inalagaan sila, maliliit pa. And of course is ngayon is ano na mga binata't dalaga na no, mga nasa university na. So kagaya natin mga mens, ang hirap po ng buhay ng OFW no. Share ko lang sa inyo dahil siguro mayroon kayong mga leader on the future, magkaroon kayo ng leader na mga OFW which is maiintindihan natin kung paano ba ang buhay ng OFW, no? Ang buhay po ng OFW is sobrang hirap. No, yung time po nila, yung kanilang oras ay lagi po yang binabayaran. Ibig sabihin, minuminuto po, wala ka pong ano, bawal ang umupo, yung ganon. So, yung iba po ay ang pag kumakain sila, wala na pong oras, no? Dahil talagang hindi dito kagaya sa Pilipinas na pwede kang umupo, no? Pwede kang magpahinga. Dito po is bawal kahit na may sakit ka, ginagawa mo 'yan. So, ganito po ang buhay ng mga OFW dito sa ibang bansa. At of course, ayan. So, ito po yung aking angel, no? Yan po. Ang kagandahan po dito sa OFW, no? Dahil kung ikaw ay makahanap ka ng employer na mabait, no? Is you are blessed and lucky, no? Dahil, syempre, ititreat ka nila para kang pamilya. At, syempre, yan yung angel boss ko na nakita mo, parang akala mo, di ba, yung ibang mga amo, hindi pwede yung ginagawa sa'yo yan. Kasi, katulong ka lang, gano'n, no, 'di ba? Pero sa boss ko, sa aking employer is sobrang blessed ako dahil hindi lang niya ako tinuring na kasambahay, kundi tinuring niya akong para niyang pamilya, parang anak, gano'n. So kaya yan yung ano ko na sobrang blessed tayo pag tayo ay nakatagpo ng employer na ganyan, no? And ayan, so ito naman yung aking life dito sa Singapore. So ito yung aking mga best friend na ngayon ay currently kasama ko na sa business, no? Sila yung mga unang nagtiwala sa akin. So kayo po ba, pwede po bang malaman kung sino yung unang nagtiwala sa inyo? Family niyo po ba? Or ah kaibigan, no? Kasi sabi nga ng iba, minsan daw yung kaibigan yun daw ay minsan hindi naniniwala. Kasi sobrang ano na, sobrang kilala na, masyado ng familiarity, no? Pero sa akin po, unang naniwala is yung aking kaibigan kaysa pamilya, no? So ganun po yung ano, so ito yung aking best friend, ito po yung live ko dito sa Singapore. Nagsisimba lang po kami every off day. So, ayan po yung live ko, Family Charts, nandito po kami. So, every December, ayan, so nandito po kami, nag-a-attend lang ng simbang gabi. Kung sa Pilipinas po may simbang gabi, dito rin po may simbang gabi, no? Yan po yung aming ginagawa dito tuwing December dahil dito po hindi po kagaya sa atin sa Pasko, 'di ba, na nag-i-enjoy, nagpapaputok, naghahandaan talagang grabe bongga po yung Pasko, no? Pero sa amin dito
I'm sure sa ibang bansa din, no, hindi naman lahat ng bansa is hindi nagsiselebrate. Pero dito po talaga, parang hindi po namin nararamdaman ang Pasko, kaya nasa simbahan lang po kami. Ayan. So, ito po yung ginagawa ko pag yung may mga birthday ko, siniselebrate ng aking employer. So, ganun po tayo ka-bless, no? Dahil nakatagpo po tayo, binigyan tayo ni Lord ng napakabuting amo na tinitreat tayo na parang ano, parang pamilya sa kanya. So, ayan, binubuk tayo ng mga restaurant para lang celebrate ng birthday mo. No? So, ito po yung ano ko, no? Why I decided to join in I Am Worldwide. Mga miss, gusto kong malaman, bakit kayo nandito sa I Am Worldwide? Ano po yung ano nyo? Ano po yung purpose nyo? Nandito po ba kayo para ah gawing business, mag-business agad, or nandito kayo para sa health? Pwedeng pa-type po dyan, or health or business, para naman po makita ko. Sige nga po, type po tayo. Mas maganda po yung chat box po natin is, ano, ayan, okay. So, ano po yung ating ano? Okay, si Mentor Zikar is, ayun, for product discount lang, ayun. So, lahat po tayo, si Mentor Zikar lang ba? Si Mentor Evangeline product. Ayan. Sino po mga mens? Go ahead po. Type po tayo para malaman po natin. Actually po, lahat po tayo siguro dito, nag-start po ng ano, product. Kasi lahat po gusto lang nating makamura at matulungan ang health natin, no? Pero dahil po sa napakaganda ng ating company, no? Napakaganda ng ating company, hindi natin namamalayan na pwede pala natin gawing ano, business, no? So, this is my deepest why. So, ito yung aking anak, na nag-iisa kong anak, at of course, yung mother ko. Kaya po pala ako nag-join sa I Am Worldwide dahil sa health ng mother ko. No, dahil nagkaroon po siya ng kidney failure, and of course mayroon siyang heart enlargement. So, during pandemic po, ayun po is talagang inaano na po no na hindi na kayang anuhin yung kanyang kidney dahil sobrang malala na daw po, at saka sa edad niya. And of course dahil mayroon siyang ano sa puso, pero syempre, sabi nga no, pag nag-pray daw tayo, ibigay natin kay Lord, siya na po ang bahalang mag-redirect sa atin. So, pinapakita niya sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya nakilala ko po yung I Am Worldwide, at yan po ang nakatulong sa mother ko. At of course, ako naman po may migraine. 14 years na wala na pong, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, no? Na-immune na ako sa mga painkiller, pero hindi po talaga gumaling. So, sila po yung aking mga deepest why. And of course, nadagdagan yung aking dalawang ano, chikiting, no, na nandiyan dyan. Meron na po tayong apo. At ito naman po yung aking husband, no? So, ayan po. Lahat po tayo, meron po tayong mga deepest whys. Ano po ba yung deepest why nyo, mga mens? May deepest why po ba kayo? Pwede pong malaman kung ano yung deepest why nyo. Deepest why nyo ba? Ano yung ano, family po ba? I'm sure na lahat tayo family, no? Dahil hindi kahit saan ka magpunta na ibang bansa, is kung magtatrabaho ka, family pa rin naman, 'di ba? Ba't nagtrabaho tayo, no? So ganito po yung buhay ko. Umuwi ako ng Pilipinas, 10 days, no? Yan ang pinakamatagal kong uwi, at yan lang po ang ginagawa ko. Meet ko po yung mga family ko, ayan, konting bonding sa bahay, hindi tayo nakakapag-shopping, no? Dahil wala nga tayong time, dahil ang oras natin parang napaka ano lang, no, yung bakasyon natin, kailangan i-spend natin sa ating pamilya sa labas. At of course, ang OFW po kasi, sapat lang yung pera natin. Para pag nag-holiday tayo, minsan kulang, di ba? Kaya parang ayaw na nating lumabas, no? And yan po yung ginagawa ko. At ito naman po yung family ko dito sa Singapore. Ito po yung pangalawang pamilya ko dito, pamilya ng husband ko, no, na nandito po sa Singapore. And how I started, ayan, so nakilala ko po yung aking angel mentor. Ayan, si Mentor Harold de la Paz. So, I'm sure kilala mo to, Mens, no? Mentor Zikar. So,
He is my mentor Um, po, no, my angel mentor na nakapag-invite po sa akin sa I Am Worldwide, no? Pero wala na po siya no ngayon at hindi yan po yung wala na nawala ha. Ay, hindi ko lang po nakita na hindi na nag-I Am Worldwide, no? Baka nagpahinga lang po. So, yun kasi ganun daw po talaga. Minsan yung iba nagpapahinga daw po, no? At ayan po, so nag-start po ako dito sa Singapore is actually product lang po, no? Pero dahil sa sabi nga ng mentor mo, mag-share ka lang, no? Dati po yung aking Facebook is only me at siguro mga nasa 8 lang yung aking friend, no? Yung best friend ko at yung family ko. So ganun lang po at hindi po ako nakakapag-add ng friend kasi only me. Ayoko po, takot po ako sa scammer, no? Pero dahil sa sabi ng mentor mo, mag-attend ka lang ng training, no? At kung ikaw ay umiinom, i-share mo lang. Paano ba tayo mag-share mga mens? Ang ginagawa ko po kasi, nagtitimpla lang ako, umiinom, at nakikita na po kasi yan ng iba. So, hindi po kasi natin alam, sa dami-dami ng mga tao sa labas, hindi natin alam na naghahanap din sila ng amazing product, no? Yung ating amazing pure organic barley. So, kaya po yung ginagawa ko, nagpo-post lang po ako. At ayan po yung aking mga natulungan. Nakita nyo po, ang dami kong mga reorders, no? At hindi lang po yun, no? While doing part-time, ang amo ko po, nasa bahay po yan, no? Bahay ng amo ko. So, ginagawa ko pa yan, part-time pa po ako niyan, no? So, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, I am blessed kasi mabait yung amo ko. Inallowed niya ako na gawin ito. And hindi lang po yun, syempre, malaki din yung po yung space ng room ko para lang magkaroon ng mga stock na ganito, no? So, kaya I am blessed. So, yan po yung naging started ko noon. Nagsishare lang po ako. Actually po, sobrang mahiyain din po ako. Hindi po ako mahilig mag-share po kasi nag-join po ako. Bago po ako nag-join, napaka-negative ko po dito sa mga ganitong mga ganitong marketing. Actually, ang akin lang po talaga is gusto ko lang napilitan lang talaga ako dahil wala akong choice. Syempre, 'di ba? Gusto natin matulungan ang family natin, ang health natin, kaya ganun lang po. Pero sabi ko sa sarili ko, member na ako, wala naman palang mawawala. I-share ko lang naman pala, no? So kaya ayan, nagawa din pala. Hindi naman pala mahirap, no? So ganito po. So ayan po, every day na nagsi-share tayo, ayan, so nakakapag-invite po tayo isa-isa, no? So kung ikaw nahihirapan kang mag-invite ngayon mga mens, marami po tayong paraan, no? Pwede tayong mag-invite sa labas, offline and online. So ang ginagawa ko po, mahihain po ako, no? So when I was started, alam niyo po, parang feeling ko napaka-awkward kasi wala naman akong hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero dahil sa nag-a-attend tayo ng training at nakita na, 'di ba may binibigay sa atin na pwede naman nating gawin yung flyering. So, pwede naman tayong bumili nun at i-share mo yung flyers para hindi ka mahirapan. Mas madali, no? Kaysa yung wala kang daladalang flyers. So, ganyan po yung ginagawa ko. Actually po, naglalakad lang po ako ng aso. Nakita niyo po yung doggy ko na yan. So, yan lang po yung aking ginagawa. Naglalakad ako ng aso at syempre, habang naglalakad, sinishare ko yung product, no? So, hindi na sayang yung paglalakad ko. At ito po yung mga nakakasalamuha ko, natutok ko habang naglalakad tayo, no? So, ganun po kaganda, no? Biro mo, naglalakad ka lang ng aso, pero pwede ka palang kumita, no? Member ka na, no? Wala ka namang ginawa, kundi nag-member ka, wala ka nang dinagdag. Pero nag-share ka lang dahil maganda ang ating products, natulungan ka, gumaling ka. Tama po ba? So, kaya wala pong talaga, wala pong hadlang kahit na OFW ka, or wala kang nasa bahay ka lang, or nagtatrabaho ka, empleyado ka ngayon, hindi po talaga hadlang, no? So, yan po yung aking ginagawa and hindi lang po yan, oh, marami pa po yan. Of course, hindi natin mailagay dito lahat dahil hindi na magkasya sa ating screen. At ayan po, ang ginagawa ko, Sunday, nag-o-off po ako, no? So, pag nag-o-off po kami, nagmi-meet up po kami.
No, kagaya ngayon, may gathering kami, nagmi-meet up kami. Syempre, to wind up po, no? Minsan kasi alam niyo po ba yung mga OFW, masyado po yan silang pressure sa mga amo, no? From Monday to Saturday. So, ang ginagawa, alam mo yung kainan, no? Para lang maano natin yung ating sarili at makikilala natin. Nag-share din po kami ng products at ayan lang po yung time namin para mag-deliver pag may mga order. Ayan, kasama ko pa po yung aking hobby, no? Para mag-deliver lang. So, ganun po yung life namin dito, no? And, ayan, bakit ayaw niya? Ayan. So, ito po yung core ko, no? So, lahat po tayo, actually po, mas maganda po kung kayo, wala pa kayong core, mas maganda po magkaroon kayo ng core. Dahil alam niyo po ba, kahit dalawa lang yan, is magkakaroon kayo ng, mag-build ka ng isa o dalawa lang na gawin mong core is, yan po yung ibig sabihin na dapat meron tayong katuwang. So, kasama natin sa ating ginagawang negosyo, no? So, ayan po yung ginagawa namin. Na-mention ko po kanina, nagagadiring po kami. So, yan po yung ginagawa namin, nagkakainan, syempre, sharing, at of course, nag-i-invite din po kami ng iba para makatulong din po sa ano no, sa health ng iba. So, ganyan po ang ginagawa namin. Ayan. So, after po niyan, syempre, alam mo po yung sino po yung nakapag-meet na ng mga top mentor dito? Kasi sa amin pong mga OFW, mahirap pong i-meet sila, no? Dahil syempre, malayo kami. Unless na lang kung ikaw ay nasa Maynila, no? I'm sure si Mentor Zikar na nakapag-meet na po siya ng mga top mentor natin, no? So, kami po, hindi po madaling makapag-meet sa kanila unless papupunta sila dito. Pero alam mo, napaka-bless po namin dahil po yung aming Mother Unstoppable, no? Mentor Jean Mantala, ay talagang ano po sa amin na ma-meet namin sila. Binigyan kami ng chance na ma-meet namin sila sa airport. Nung tour po sila dito sa Singapore. Ito yung ano po nila, no? Incentive po ito. Nagpunta sila dito kaya na-meet up po namin sila sa Singapore. So dati nakikita lang namin sila sa Zoom, no? But hindi mo pala alam na pag nandito ka na sa I Am Worldwide, no? Tingnan niyo po yung mga itsura namin para mga artistahin, di ba? Dati is akala ko dati yung mga artista lang yung, alam mo yung pinagpipicturan, pero yung pala kagaya, pwede ka rin pala na maging artista dito, no? So, ayan. So, ayan po, married na po ako dito sa Singapore. Hindi na po tayo nag-work. Ginagawa ko na pong full-time ang I Am Worldwide, no? Kasama po yung mga leader ko dito na mga OFW. Dahil mas marami po akong leader na OFW kaysa po sa mga, mga nasa Pilipinas. So, kaya naka-base po ako dito, no? At of course, yan yung ang kagandahan pag nasa I Am Worldwide ka na, napapatravel mo na yung mother mo. So, ito po yung mother ko. Ayan. So, ito naman po yung aking employer, no, na talagang sobrang supportive. Nandyan sila sa akin until na nag-asawa ako. At ito naman po yung sister ng aking husband. So, hindi po madali talaga, no, yung life namin dito. Pero, sabi nga, no, pag faith daw tayo, wala daw imposible kay Lord yon. Lahat daw ay ibibigay daw niya yon, no? Hindi daw yun, hindi daw yung mahirap hingin, basta't magtiwala ka lang. Yan. So, ayan po yung first ko, no? Nakapasok tayo ng top 1 mover, no? Sa ating Benevolence. At of course, nakapasok din tayo, no? Sa top 17 movers. Ayan. At ang kagandahan, hindi lang po ako. Top 1 po tayo. At hindi lang po ako, kahit po yung mga under ng team ko, nandito din po, no? Ang aking core, no? Nandito din po sila nakapasok. So, yun yung kagandahan dahil nakapasok ka, pero hindi ka lang nag-iisa. May kasama ka na po. And of course, ayan, naka-top 8 Unilevel din po tayo, top 1 tayo, top 3 movers, top 1 naman po tayo, at kasama din na po natin yung ating leader, no? And dito naman po, sa Arise po, naka-top 2 po tayo, no? Top 16 Unilevel, and top 1 tayo dito sa top 20 movers. No, nung 2024 po 'yan.
and of course sa Unstoppable. So, ang sinasabi po dito, nag-start tayo to tap into the benevolence. Alam niyo po ba? Parang paakyat ng paakyat. Hindi po pwedeng isang isang step lang ang mapasukan mo. Dapat pataas po ng pataas hanggang sa makapasok ka sa I Am Worldwide. So, ayan po, top 16 po tayo ng Unstoppable, no? At of course, ah mayroon pang kasunod, ayan, nakapasok din po tayo sa top 40 ng Blast, no? Sa Blast po hindi tayo basta-basta nakakapasok kasi parang parang kung sa ano pa yan na ay parang pahirapan na, no? Parang pahirapan na yan. Pero thank God dahil ang akala ko po yung mga top mentor lang ang makakapasok diyan. Pero talagang hindi, wala palang imposible. Pag ginawa mo yung business, ay magagawa mo rin pala, mag-focus lang, no? So, kasama ko yung aking Father Arise, no? Mentor Nel Joseph Rego, kung nakakakilala po sa kanya. At yan po yung kasama ko nung ano po yan, no? Ano yan? 2024, no? So, ayan po. At next naman tayo, ayan, nakapasok na tayo at last in I Am Worldwide Top Movers, no? So, nakapasok po tayo at naging top 16 po tayo. Nakita niyo po yung mga ano natin, yung mga kasamahan natin, no? Sila ni Mentor Claire Hannibal Yapa, At of course, nandyan sila ni Mentor Dadil Bilin. Pero alam niyo po ba, hindi pala imposible, no? Pag ikaw ay ano, at ang kagandahan dito, tatlo po kami ng Team Arise ang nakapasok dito, yung aming Mother Mundial, no? At of course, yung si Mentor Jenly. So, hindi po ako nag-iisa na nakapasok dito sa Top Movers. 2023 po yan, no? So, ganun kaganda, no? Basta i-focus lang natin, gawin lang natin yung ating negosyo ng tuloy-tuloy. Wala pong imposible yan. Mararating at mararating po natin, no? Ayan. At recently lang po, no, nakapasok tayo itong September 2025. Nakapasok tayo, no, International Top Mover, no? Nakapasok tayo, naging top 13 tayo dyan. At hindi lang din, nung 2025 October, nakita nyo po, September 2025 is top 13 po tayo. And on October 2025, naging top 10 po tayo, no? Sa I Am Worldwide International. So, ang sarap po ng feeling, no, pag nakapasok ka ng ganyan. Kasi alam mo yung, kung ikaw, nagtatrabaho ka, 'di ba? Minsan sahod mo lang sa amin OFW, sahod lang yung tumataas sa iyo, kaunti lang. Hindi ka na na-appreciate, no? Nakikilala. Pero dito sa I Am Worldwide, nakikilala ka, no? Malaki na ang income mo, nakikilala ka pa, no? So ganun po dito. And ayan po, nakapasok tayo, top movers tayo ng I Am Worldwide. Ayan, nakapasok din po tayo dyan, no? So, ganun po kaganda, no? Dahil hindi po pala imposible. Lahat po maaano natin. Ayan. So, ayan po. Ang first check ko po, no? Kumuha tayo dyan ng 300,000, no? Ang ating nakuhang first check natin. Umuwi tayo ng Pilipinas bilang OFW, mahirap pong umuwi ng walang pera. Pero alam niyo po ba, after nakilala ko ang I Am Worldwide, this is the first time na umuwi po ako na wala akong kadaladalang pera, kundi yan lang pong cheque na yan ang aking kinuha. No? So, ang sarap ng feeling na ikaw, yung walang-wala ka, and then, pwede ka palang pag-uwi mo, mayroon kang pera kukuhanin sa company, no? So, ganun kaganda po dito sa I Am Worldwide. At alam mo po ba, dahil lang po yan sa pag-share ko ng ating products. So, kung kaya ko po, I'm sure na magagawa niyo po. So, yan po yung first check ko, no? At talagang grabe, no, na napakasarap ng feeling na ikaw ay pumunta ng office para kumuha ka lang ng cheque. Yung talagang alam mo yung akala ko, totoo ba talaga to, 'di ba? Pero yung pala, yung alam mo yung nagdududa ka pa na makukuha ba talaga 'yan? Pero alam mo, talagang sabi ko is talagang totoo to. Ito na 'yon, no? And
Anong nangyari? Ayan. So, hindi lang po ako yung ano, no, ang kumikita dito. Tingnan nyo po, lahat po yan sila mga OFW. Part-time lang po nilang ginagawa ang business. Pero hindi po madali ang buhay nila dito. Hindi din po madaling gawin nila ito. Dahil sa kakaunting oras lang nila. Pero alam niyo po ba, sobrang blessed dahil biro mo, nag-join lang po yan para sa kanilang health, para matulungan ang health nila. Pero nabigyan po sila ng bonus, no? Ang kagandahan po kasi sa company natin, mayroon po silang tinatawag na unlimited bonus, no? So kung ikaw nasa silver ka, 'di ba? Is mayroong tinatawag na give me five bonus. So mamaya po malalaman niyo po no kung ano po ang ano natin. So ito po yung mga kinikita nila. Iba pa po yung nabibenta nung nasisell mo po sa on hand, no? Ito po ay mga bonus lang yan kung so ganun po biro mo part-time lang pa po yan ha kuta ng 400 key circle no 100 key circle no mga part-time po yan no at lahat po yan mga OFW hindi po yan full-time no and of course na-mention kanina ni ano no ni Mentor Zikar no ah before is I'm five times give me ano yan just for you pero now is currently we are six times give me five going to seven times give me five na po tayo at of course ito po hindi po ito latest no so yung ating bago po ngayon hindi po na-edit o ito po ay 25 give me five na po. Tama po yung sinabi ni Mentor Zikar no na nung na-invite niya ako is only 23 times pa lang po yun. Pero, yun nga, dahil sa naging consistent lang tayong mag-share, no, nakapag 25 give me fives po tayo. Alam niyo po ba, baka po tatanong nyo, Mens, paano ko napag-give me five po? Paano po ako nag-give me five? Mamaya i-share ko po sa inyo, no, after ng aking, ng aking screen, no, para malaman po natin kung paano ba tayo nakakapag-give me Par. five? Ano ba ang dapat So natin yung partner gawin? ba, inasulod tag No? barley ba? Kuan lang, katong 16-8. Ah, parang mayroon atang naka-unmute. Ayan. So, hindi lang po tayo nakapag-give me five, kundi 1 million circle po tayo, pero ang kagandahan po dito is hindi po din yan latest, no? At nakapag-Sapphire Elite Executive na po tayo, no? At ang kagandahan, hindi po ako nag-iisa. No, may kasama na po akong under my organization na Sapphire na rin po. So ito po yung sinasabi ko kanina, yung best friend ko po na nakapag-Sapphire. Soon, mayroon na naman pong mag-hit ng Sapphire, no? So, ganun po kaganda dito sa negosyo natin, no? Hindi po porkit na nag-join ka is hanggang dun ka lang. Mayroon po talagang ano yan, mayroon pong ah, pagbabago. Pero ikaw po yung pababago nun. At ayan po, na-hit din po natin yung Hong Kong Travel Incentive. No? Na-hit ko po kasama po yung aking dalawang mga gwapings na mentor, no? Mentor Jefferson Sangkap and mentor Nel Joseph Rego. Ayan. So, ayan po, nakapag-sapar din po. Ayan. So, yung kagandahan, no? Dahil hindi mo lang na-hit ang sapphire, hindi ka lang nakapag 1 million, kundi nakapag-travel ka pa. Na-hit mo pa yung travel incentive. So, sobrang ganda po kasi ang dami pong mga binibigay ang ating company, no? Na mga, na mga incentive, luxury incentive, no? Travel incentive, car incentive. Ikaw na lang po yung magsawa kung ano po yung gusto mong gawin para ma-hit po yung mga free incentive na yan. At dito po tayo, no? Ito po, no? I-share ko lang po sa inyo, no? Sabayan ko na rin po kung paano tayo mag-handle ng team, no? How to handle the team. So, ganito po. Bilang OFW, hindi po madaling mag-handle ng team, no? So, sabi nga dito, no? Kailangan building unity, productivity, and growth. No? So, para po yung nagtatanim ka, kailangan po, so, syempre, nag-start ka, nag-iisa ka pa lang, kailangan mong mag-prospect na mag-prospect, inviting, magtanim ng magtanim, para pong nagtatanim tayo ng gulay, di ba? So, pag wala po tayong tinanim, wala tayong
aanihin. Tama po ba? So, ganun po ang ginawa natin. So, start po, ayan, nag-iisa lang ako, pero dahil po sa invite, tayo ng invite, invite po tayo, nakakapag-build po tayo ng team. At samahan syempre natin ng magandang relationship. Kailangan po may relationship ka rin po dyan. Hindi po yung puro business lang, puro pera lang, puro hitting lang. Dapat din po, you have to build a relationship, no? At ayan po, productivity and growth. Kailangan syempre, paano ka mag-growth kung wala ka pong tinatanim, wala kang binibuild, no? So, kailangan po yan. And why handling the team is important? Bakit kailangan nating mag-handle ng team, mga mens? No? Napaka-importante po ba? Kailangan po, mens, teamwork, no? Teamwork goes to success. Pag wala pong teamwork, hindi ka po magkakaroon ng growth. Hindi po magkakaroon ng success. Hindi ka magiging successful. Nakikita naman po natin yung mga nag-work, yung mga ano po, mga businessmen, businesswoman, hindi po sila nakakapag ano no, hindi po sila nakakapag nagkakaroon ng maraming tao, nagiging successful kung hindi po sila kung wala pong teamwork, no? Sabi dito, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. No? Kung gusto mong mahina lang, hala sige, mag-empleyado ka na lang, no? Kung gusto mong mag-isa ka lang, no? Pero kung gusto mo naman, no, na lumago at tumagal ang negosyo mo at lumaki, kailangan dapat may kasama ka, no? Kaya kailangan dapat teamwork po, no? Kailangan natin na alagaan. Kung ikaw may dalawa kang leader ngayon, mga mens, alagaan na po natin. Love your leader na, no? Kailangan i-attend mo na siya ng training, no? Kailangan turuan mo na siya para ma-duplicate na po siya. And sabi dito, know your team. Understand their strength and weakness. Kailangan alam natin yung kanilang mga kalakas, yung lakas nila at kanilang kahinaan. Kasi lahat po tayo, we are only human being, no? Lahat po tayo ay hindi po laging malakas. Minsan po nanghihina tayo. So, kailangan naiintindihan natin, especially po sa amin mga OFW, ang dami po naming mga weaknesses. No? Dahil syempre sa work, stress ka, sa family, no? Kulang sa tulog, kulang sa kain. So, kailangan po natin alam, kahit po yung mga empleyado sa Pilipinas, no, kailangan din po nating maintindihan na sila ay nagtatrabaho, pagod sa biyahe, no, kulang sa tulog, tingnan mo, problema sa pamilya, pera, no, pagkain. So, alam mo yung ganon. So, kaya kailangan alam natin and listen to their ideas. Kailangan ikaw marunong din tayong makinig sa mga ano nila, sa mga kanilang comment, sa kanilang mga rason, mga idea nila. Kailangan din nating pakinggan, hindi yung puro tayo lang. Hindi yung puro tayo lang ang may idea. Dapat sinishare din natin yan. And treat everyone with respect. Kailangan talaga mga mens. Hindi naman sa team lang po ginagawa yan, no? Kahit sa labas, ikaw nga pag may boss ka, 'di ba? You have to treat everyone respect kahit na yung mga ka-client, mga ano mo, mga ka-coworker mo, 'di ba? So, hindi po 'yan ginagawa lang para dito sa I Am Worldwide or sa team mo. Kahit saan po dapat treat everyone with respect. And sabi dito, clear communication. So, ano ba yung clear communication, mga mens? Be transparent with a goal and expectation. Mga mens, kung gusto mong mag-hit ng Give Me Five, bigyan kita ng example. Kung ikaw gusto mong mag-hit ng Give Me Five, dapat yung mindset mo, dapat nakalagay na yan sa goal mo, no? Dapat sino po ba dito yung may goal board? Mayroon na po ba kayong goal board? Yung mga ah, ano po ba ninyo? Meron po ba kayo? Team Steadfast? May goal board po ba ang bawat isa? Alam niyo po kasi maganda po pag mayroon kang goal board. O kahit kalendar na lang po para makita mo po na ano ang dapat mong gawin, ano yung goal mo for this month, no? February, ayan po, February 1st today. So, ano po yung goal mo bago matapos ang buwan ng February. So, ganun po yun, no? And encourage open feedback. Kailangan ini-encourage mo rin yung mga leader mo, no, na hindi sila mapanghinaan and avoid miscommunication. Dapat po mga mens, iwasan natin yung mga misunderstanding, no? Kailangan nakaano tayo,
naka-focus tayo dyan. Kaya nga, di ba, building a relationship. Hindi ko po to sinishare, building a relationship is for only OFW. Kahit po dyan sa Pilipinas. Marami, hindi naman po lahat ng nasa Pilipinas is kasama mo sa Maynila. O kagaya kay Mentor Zikar, hindi naman po lahat ng leader niya kasama niya sa Cebu o Davao, di ba? So I'm sure mayroon din po siyang mga leader na OFW at mayroon siyang leader sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. So, hindi po, kailangan po talaga, kahit po malayo ang bawat isa, kailangan po communication, no? Kaya i-avoid natin po yung ma-miscommunicate natin, no? And lead by example. Kung ikaw, isa kang leader ngayon or ikaw wala ka pang leader na nag-iisa ka pa lang, try to start with yourself, no? Lead by example, be the role model, no? Kailangan dapat ikaw na mentor, isipin mo na kung ano ang tama mo, ano ang dapat mong gawin na para masundan ng mga leader mo na ikabubuti ng negosyo, no? Show discipline and consistency. Kailangan ipakita mo. Kailangan hindi lang puro ka lang turo sa mga leader mo pero sa sarili mo hindi mo ginagawa. Dapat you have to show your own din, no? Start with ourselves first. Practice what you preach, no? 'Di ba? Pag ikaw ay nagtuturo, kung ano yung tinuturo mo, dapat yun din yung ginagawa mo. Kailangan dapat kung ano, kaya nga kailangan gumawa ka ng mabuti, maging role model ka para kung ano yung ginagawa mong maganda, mai-apply, mai-share mo sa iba, sa mga leader mo, maduduplicate sila at masusundan ka, no? And motivation, recognition. So, ayan po, no? Kailangan din po natin na ma-motivate din po natin sila, no? Paano ba natin ma-motivate yung mga leader natin, no? Siyempre, iwasan muna natin ang misunderstanding. Kung gusto mong i-motivate yung mga leader mo, avoid misunderstanding. Kailangan marunong kang mag-handle niyan. Ang mga hindi pagkakaunawaan, dapat ikaw nandyan ka. Dapat hindi ka na panghihinaan. Baka mamaya, mayroon lang hindi nagkaintindihan na one of your leader, nag-give up ka na. Inaway mo na sila lahat, pinalayas mo na, o kaya hindi mo na sila, tinanggal mo na sila sa group chat mo. No? Kasi hindi mo kayang i-handle. So, kailangan marunong kang mag-handle ng misunderstanding and focus on solution, not blame. Kailangan ikaw yung nakakatulong sa kanila para solusyonan anuman ang mga problema, pagkukulang, dapat nandyan ka. Hindi yung manisi ka, no? Huwag mong sisihin. Kung ikaw naman si leader, huwag ka pong manisi ng mentor mo. Kasi example, wala ka ngayong na-invite, no? Or wala kang na-talk, or hindi ka nakahit ng Give Me Five. Tapos sinisi mo yung mentor mo. Dahil yung mentor mo, hindi ka niya naturuan, no? We have a everyday training, no? Everyday, and hindi lang po sa everyday na yan, mayroong morning IBP. Baka po siguro alam na po natin, no, may IBP in the morning, mayroon din po sa night na live training. So, hindi po yan mahirap, no? Free training na po yan. Kung ikaw nasa Davao ka, maririnig mo po yan, mapapanood mo pa rin. Mayroon po tayong live, no? Kaya wag natin i-blame yung others kung ano yung mali natin, kung ano yung failure natin, no? Kailangan nakafocus tayo na masolusyonan. And maintain harmony. Siyempre, harmony, baka mamaya sasabihin nyo. Means, ibig sabihin harmony, hindi na ako mag-i-invite. Nakaupo na po ako. Means, nakapag ano na po ako, nakapagpapiin na po ako ng silver. Okay na ba yon? So, ang ibig sabihin po ng maintain harmony is dapat yung buong team mo dapat always happy. Dapat na masaya kayo, mayroon kayong kagaya ng ginagawa po ng team ko, no? Ginagawa namin kagaya ngayon today, we are having a gathering, no? Para po ma-feel ng bawat isa na nandyan ka para sa kanila, hindi building a relationship po yun, no? So sabi dito, maintain harmony with the group. Kailangan kasama mo mga leaders mo. Hindi pwede yung lagi kang nag-iisa. Dapat nandyan ka for your leaders. And ikaw naman leaders, dapat connect to your mentor. Ganun po yun, no?
And motivation and recognition, celebrate as small wins, 'di ba? I'm sure nagpapagather po ang inyong Father Zikar, no, ng inyong example mga awardee, 'di ba? So I'm sure napapa-award kayo ng mga na-achieve ninyo. Kasi parang kailan lang nakita ko si Mentor Zika, may post siya na parang buong team ba yun, mens, no? Na talagang alam mo yung mayroong mga event, no? So, maganda po yun na makikipag-join po tayo. So, kahit konti o kaya libre mo yung ano mo, yung leader mo, kung dalawa pa lang yan, umpisahan mo na mga mens. Libre mo siya ng coffee, one-on-one, mag-IBP kayo, o kaya share of what is your personal life. Hindi naman kasi masama yun, kasi nakakatulong din yun, yung maging open mind ka, no? And appreciate efforts, not just result. Wag natin i-mindset lagi yung bang alam mo yung lagi mong sabihin sa leader mo, Mens, ilan na yung give me five mo? Mens, may PIN ka ba? Alam mo yung naaalala mo lang? Hindi po ganon. Dapat kailangan may PIN man yung tao o wala, dapat nandyan ka para sa kanya. No? And you have to appreciate, even though you are a leader, kailangan mo rin i-appreciate yung mentor mo. No? Baka ang dami ng ginawa ng mentor mo sa'yo, pero parang alam mo, ikaw parang wala kang pakialam. No, hindi, puro ka pa rin reklamo. No, kagaya ng inyong mentor ngayon, no, grabe. So, alam niyo po ba, kahit kaunti lang kayo, nandyan po siya, na tuloy pa rin. Ganun po yun. Kailangan, 'di ba? As a leader talaga, kailangan ikaw mismo, kaunti lang ang papasok, dalawa o tatlo, go tayo. Huwag natin i-stop kasi you are a leader, no? So dapat ma-appreciate natin yung ating mentor sa kanyang ginagawa para sa atin. Baka siguro kinukumusta kayo ni mentor nyo. You have to appreciate that. Kasi alam mo, sa amin OFW, ang sakit kaya pag wala kang pamilya na mag-a-appreciate sa'yo, walang mga ngamusta na maaalala ka na lang pag sahod na, 'di ba? So, ganun din po ang mafi-feel ng iyong mentor na alam mo yung ginawa na niya lahat para sa iyo pero hindi mo pa rin na-appreciate, puro ka reklamo, no? At yung leader naman, yung alam mo yung leader na talagang nagsisikap naman siya pero hindi mo pa rin siya nakikita. Alam mo yung ganun? So this is give and take po, no? Hindi pwede yung side lang tayo, no? And encourage positivity and growth. Kailangan dapat ini-encourage natin sila para wag natin silang alam mo yung marami sa atin na napanghinaan kasi walang nai-invite, wala pang PIN, wala pang income, alam mo yung ganon? O meron din silang mga personal na issue, 'di ba? So dapat nandyan ka as a mentor to encourage them, no? Kailangan i-encourage mo sila, ituro mo sa kanila yung mga positive way na hindi sila manghina, no? Kaya yung sinasabi sabi na positivity and growth, kailangan mo yan. No, kailangan nating gawin yan dahil dito sa business natin, hindi po laging sunny day. Minsan po umuulan, minsan pa nga bumabagyo. So kaya parang weather din po ito, no, yung ating negosyo, no. And conflict management, kailangan marunong kang mag-manage sa mga conflict, no. Handle misunderstanding, kailangan marunong ka po niyan. Focus on solution, not to blame. Maintain harmony with the group. Parang bumalik ata tayo. Ayan. So, number 8, empower and delegate. Ayan, mga mens. So, paano mo ba mai-empower, no? Kailangan mong i-empower yung mga leader mo. Kung ikaw may leader ka na ngayon, you have to empower. Kahit na nag-iisa ka, mens, empower yourself, no? Delegate yourself. Kailangan po natin yun. Hindi lang po ito para sa may mga leader, may mga team. Kahit sa sarili mo, you have to start yourself to empower it. No? Develop leadership with the T, di ba? Minsan, mayroon kang leader na nagpipiin siya, di ba? Lagi siya nag-a-attend ng training, napaka-yes mentor attitude niya, o kaya nag-rank up siya. Show gratitude, no? Pwede mo silang ano mo na lang ng pa-coffee dyan, di ba? Quick dyan, di ba? Parang ganon. So, to give a appreciation, no? So, give opportunities for growth, no? Kailangan dapat nandyan ka para sa kanila.
Hindi lang yung puro na lang ikaw, no? Ganun po yung ano natin dito sa ating business. And team unity and vision. Mga means, meron po ba kayong vision? May nabivision. Ano po yung vision nyo this 2026? Tanungin ko po kayo. Sige nga, pa-type nga po kung ano po yung vision nyo this 2026. Ano po ba yung nabivision? I'm sure may mga goal po kayo. I'm sure yung inyong mentor nagpapagawa po ng goal board. Kasi lagi pong tinuturo yan sa atin ng ating top mentor, no? Sila ni Mentor May, 'di ba? We are under May Sibulan, tama po ba? So alam mo po ba tinuturo nila yung kailangan mo ng goal board. Kasi doon mo daw po mapapatunayan, makikita mo po yung iyong ano kung ano yung 'di ba yung vision kung ano yung nabivision mo na mangyayari, 'di ba? Na makukuha mo ngayong taon na 'to. So dapat mayroon 'yun, no? And kailangan syempre ng unity, of course. Kasi kung wala po, hindi po kayo nag-unite, wala talagang mangyayari. Hindi mo makukuha lahat ng vision mo at lahat ng purpose mo sa buhay, lahat ng hindi ka magiging successful dito, no? And remind them bigger purpose. Huwag yung maliit ha, dapat malaki. No? Ayan. So, remind them in a bigger purpose, no? Dapat ini-encourage, 'di ba? Sabi ko kanina, encourage them na kaya naman nila, hindi means kaya mo 'yan. Huwag kang mapanghinaan. I'm sure si Mentor Zikar sinasabi narinig ko nga kanina, no, yung kanyang pagmo-motivate sa inyo. So, actually po, you are blessed for that, no? Blessed po kayo dahil nandyan po siya, may mentor kayo. Alam niyo po ba, you are very lucky po kung mayroon kayong mentor. Alam niyo po ba ako, wala na po akong mentor. No, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, iniwan po ako ng mentor ko, no? Pero pwede naman po akong mag-quit kasi nga iniwan, 'di ba ako, mapanghinaan ako, mawalan ako ng gana. Pero alam niyo po ba, ang mindset ko kasi pag iniwanan ko pag sumunod ako sa mentor ko, pag umalis ako dito dahil iniwanan ako ng mentor ko, kawawa yung mga leader ko na pinangakuhan ko. So, lagi nating tingnan yung nasa ibaba, wag yung nasa itaas, no? Kailangan dapat tingnan mo kung ano yung mga magiging mangyayari pag sila ay iniwan mo. Siyempre, sisihin ka nun, di ba? Kasi pag nagpa-member, nag-encourage ka sa kanilang mag-PN, sinasabi mo, "Hi sis, kung ikaw member ka na dito, huwag kang mag-alala, tutulungan kita." And then in the end, dahil naiwan ka lang ng mentor mo, iniwan mo na rin sila. No? So, hindi po ganun, no? Huwag nating gawin yan and keep everyone moving forward together. Kailangan dapat na ano mo na mag-focus, dapat sino dito yung may mga 90-day burn, no? Kanina narinig ko rin yan kay Mentor Zikar, no? Yung 90-day burn, kailangan 90-day burn, DR challenge. I hope po na mayroon po tayo niyan, no? Kahit ikaw lang mag-isa, mag 90-day burn ka, mens. 90-day burn kang mag-isa, i-ano mo sa sarili mo na kaya mo rin mag 90-day burn. 2 talks per day, kayang-kaya na po yun, no? So, ganun po yung ano natin, no? And keep everyone moving forward together. Kailangan dapat sama-sama tayo, no? Sa ano natin, pangarap. And then, conclusion, no? Handling at team leadership. Kailangan, kung ikaw ay gusto mo talaga na mabago ang buhay mo at magkaroon ng ah, pagiging successful dito, dapat marunong kang mag-handle ng team mo, no? Then doon ka matatawag na leadership. No, kailangan marunong kang i-handle sila dahil iba-iba po ang mga tao na makakasama natin dito sa negosyo. Iba-iba po ang makakasama mo sa team mo. So kailangan dapat, no, kung ikaw dominante kagaya ko, no, so kailangan dapat you have control, no? Huwag mong hayaan na yung pagka-dominante mo ay yun ang hihila sa iyo. Dapat you know how to control din, no, para makapag-ano ka ng team. Ang kailangan natin ng patience, no? Hindi po yan pasyente ha, no? So, ibig sabihin, kailangan natin ng patience sa mga leader natin. Why po? Dahil kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, kung ikaw may leader kang OFW, you have to be patient. Kasi ang mga OFW, mahirap po silang pakisamahan.
Dahil una, sa oras nila, pangalawa, stress sila, no? At pangatlo, longing sila sa family. Marami silang iniisip, kaya dapat mayroon kang patience po. Consistency, kailangan mayroon din po yan. And strong teams create strong result, no? Kung ikaw, no, ang team mo ay nagkakaisa, no? Teamwork, maganda ang samahan, maganda ang relationship, maganda din ang resulta. Pero kung ikaw, dalawa lang ang leader mo, tatlo, pero hindi mo na sila nakikita kasi hindi mo naman kinakamusta, alamens, huwag ka nang mangarap ng result. Kasi hindi mangyayari yun. Dito sa negosyo, hindi ka dito magkakaroon ng, hindi ka magiging successful dito, hindi ka magkakaroon ng malaking result kung wala kang mga leader, kung hindi ka mag-create. Dapat, kasi dito, hindi po ito empleyado ka. Dito ay kailangan po building a team. No? Parang puno po ito, no? Na pag ikaw ay nagtanim, pag yan ay hindi mo inaalagaan, walang bunga, 'di ba? Mamamatay. Pero pag inaalagaan mo yan, mamumunga yan ng mamumunga at pwede mo nang i-harvest. Ang harvest po yung income mo. Yung bunga po, yun yung mga leader mo na namumunga, no? And followers more leaders. Create leaders, don't create followers. Pag ikaw, 'di ba, sa social media, nag-create tayo ng mga followers ng TikTok, ano pa ba 'yan? Yung Reels, 'di ba? Para magpadami daw po. Pero dito, hindi ka po dito magki-create lang ng followers. Ang kailangan mo dito leaders. No? Dito sa business, hindi mo kailangan ng followers. Ang kailangan mo dito, leader. Dahil hindi ka magiging successful dito kung wala kang leader. No? At ito po, no, bago ko to iiwanan, no, sabi dito is always remember you are braver than you believe. Stronger than you seem, smarter than you think. And love what you are doing, no? Than you know. So, ang ibig sabihin mga mins, magtiwala ka lang kay Lord. Dahil alam mo, lahat po ng nangyayari ngayon, nag-i-start ka pa lang ngayon, i-sacrifice pa lang po yan. Natural po yan. Alam niyo po ba, hindi madali na, na hindi madali na umangat ka kagad. Kailangan talaga, di ba nga, ang sabi nga ni Lord, no, kailangan muna, dadaan ka daw muna, kailangan niya munang hubugin ka muna. Kailangan niya munang ah, i-test ka muna niya kung kaya mong gawin sa maliit pa lang na bagay bago niya ibibigay yung malaki. So kaya dapat dito maniwala ka na, nandito ka na sa I Am Worldwide mga mens, maniwala ka na darating ang araw, makakaya mo ito. Darating ang araw, magkakaroon ka ng team. Darating ang araw, basta't huwag ka lang pong tumigil, consistent ka lang, attend ng training. Alam niyo po ba ang napaka ano nito? Ayun, ano ko lang po ha, i-stop ko lang po para i-share ko rin po. So ito po muna, no? Proverbs verse 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Naniniwala po ba kayo kay Lord na may mangyayari sa inyo dito? I'm sure po, no, 'di ba? Naniniwala tayo na not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight on your paths. 'Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, nandito na tayo. Itaas mo kay Lord, magtiwala ka, maniwala ka at lagi dapat malalim ang faith natin. Dahil yung faith mo po, yun po ang magdadala sa iyo. Pero alam niyo po ba, kung nandito ka sa I Am Worldwide, kulang ka sa faith, kahit ano pang prayer mo, ano pang ginagawa mo kung kulang ka sa faith, no? At syempre, ang faith po with action. Na? So, ayan lang po, iiwanan ko kayo dyan. At, of course, i-stop ko muna bago ko i-share sa inyo dahil syempre, nag-request yung ating, ang ating father, steadfast. Ayan, ano ko lang po, no? Share ko lang po sa inyo, no? Ito po ay, paano nga ba ako nakakapag give me 5? Ayan, na-hit natin yung 25 times give me 5.
Actually po, hindi po talaga madali, no? Hindi ko yan dinampot lang sa kalsada, no? Para hala, sige, pasok, give me 5 ka na. Of course, kailangan po natin ng, sabi ko nga, consistent. At kailangan talaga natin mag-attend ng training. Dahil pag hindi ka nag-a-attend ng training, hindi mo maiintindihan kung paano mo gawin at paano mo ihihit. No? Actually po kung ikaw ang ano mo is actually po kasi nung nag-start ako dito, yung akin pong account is silver, no? So, dahil silver po ako, nakapokus po ako sa silver. No, yung mindset, totoo po 'yun na pag ano daw yung account mo nakafocus. So, sino po dito yung Jade na? Sino yung Jade account dito? Meron po ba ditong Jade account? Ayan. Sino po? Ayun. Sino po ang Jade account dito? Ayan, tingnan nga natin. Meron pala akong mga hindi nabasa dito. Ayun. So, okay. Si Mentor Salvacion. Ayun. Siya ay Jade. Di ba, mens? Ang sarap ng piling. Naku, pag ikaw ay naka-Jade, alam mo yung mindset mo, Jade, kailangan naka-Jade, 'di ba? Kasi gusto mong ma-hit yung bonuses. 'Di ba? So, ang napakaganda po pag ikaw ay naka-Jade. Dahil pag naka-Jade ko po, mula taas pababa, ayun. So, mula taas pababa, kuha mo yung mga bonuses. Tama? No? Tama ba, Mentor Salvacion? So, means nakapag ano ka na ba? Nakapag just for you ka na ba ng Jade? Hindi pa. O, sige, okay lang yun, mens. Okay, sino po dito yung silver? Silver package. Sino yung silver package? Oh, si Mentor Jeanette din pala. Ano din pala? Ano? Jade ka rin, mens? Oh, so sino po yung silver? May silver, patay po ng silver. Kung ikaw ay silver, ayan, si Mentor Maricon. Ay, Jade po, si Mentor Maricon. Wow, ang gaganda ng ano nila, no? Mga Jade. Naku, Mentor Jicar. Zicar, mga Jade pala yung mga leader mo dito. Tinalo ako, ah. Tinalo ako, ah. Okay, ayun. So, mga Jade po sila. Wow, ang sarap naman. Ang sarap naman yan. Alam niyo po ako, silver lang po ako, no? Tingnan niyo po, alam niyo yung Jade, makaapat ka lang yan. Magkano na kaagad ang kikitain niyo? May 300,000 na kaagad kayo, di ba? Hindi hindi pa kasali yung mga ano doon, no? So, alam mo yung ang sarap, ang bilis pag ikaw ay naka-Jade. Pero, syempre, kasama, alam mo, nagsisinga ako eh. Kasi, syempre, dati, hindi pa natin alam, kauumpisa lang natin. So, alam mo yung suga pa, dyan na lang tayo sa, ano, sa silver. Kasi yun ang pinakamura eh. Di ba, lahat naman tayo hinahanap ng mura. Di ba? Pero, alam niyo po ba, dito po, wala po ditong malaki at maliit, no? Kahit kung mayroon po kayong napapapasok na mga copper, wag po natin i-reject yun. Kasi alam niyo po ba, kahit po mga copper yan, hindi po natin mamamalayan baka yan sila yung makakatulong sa atin. Baka sila yung alas mo. Sila yung humahataw. No, sabi nga no, aanhin daw natin yung jade na inaantay natin. Ayaw natin ng copper kasi gusto natin jade lang. Eh kung yun naman ay natutulog, no, na ang hirap gisingin. 'Di ba? Hindi nag-a-attend ng training, no? So, alam mo yung ganon. So, dapat yung wag natin ibaliwala yung mga mababa, mga maliliit na package. Alam niyo po ba, dahil po sa bakit ko na-hit yung aking give me 5, kagaya po ng sabi ko kanina, naglalakad lang po ako ng aso, no? Habang syempre po OFW tayo, alam mo, lakad ako sa umaga and then nagwo-work ako syempre. So naglalakad ako ng aso, nagbibigay ako ng flyers. And then sinishare ko, ang unang approach ko po ay kung kilala nila si Mr. Rapi Tulfo. Di ba po, pag tayo ay nag-approach to Rapi Tulfo, marami ang maniniwala, di ba? Dahil siya ay tagapagtanggol ng mga scammer, ng mga nai-scam, tama? So, marami ang maniniwala. Pero kung sasabihin mo na kung sino-sinong artista dyan, hindi ka po nila pinapansin. Alam mo yung sasagutin ka kaagad, bakit? Anong nangyari kay Rapi Tulfo? O, di ba? O, tingnan mo, akala nila, ano nang nangyari? Natigok na si Mr. Rapi Tulfo, hindi nila alam. Ay, hindi. Malusog na malusog siya. Nagbarley nga lang, no? Marami na pong natulungan. So, yung ganon. So, ganon po, ang ginagawa ko, 1 hour lang po akong naglalakad sa umaga, no? 30 minutes to 1 hour sa gahapon. So, yan po ay
ang ginagawa ko po niyan, nagpa-flyering po ako. Lahat po ng nasasalubong ko, dahil mahiyain po ako, binibigyan ko po ng flyers. Hindi po ako, hindi ko po pinapalampas. At syempre, may aso tayo. Sabi ko nga, no, pag ikaw ay lumingon, pag ikaw ay humawak sa dog ko, akin ka. Meron po tayong mga ano niya, no? Na pag ikaw ay ngumiti, akin ka. Alam mo yung ganon? So, ganon po yung ano ko. Yung mindset, ganon po ako mag-prospect, no? Habang naglalakad ng aso. At ang ginagawa ko po, syempre, pag nasa lubong minsan, may mga amo sila nagmamadali, no? So, kunin ko lang yung Facebook niya, kunin niya, make sure na-add ka niya. Kaysa yung i-add mo siya. Kasi pag ina-add mo po siya, hindi ka mapapansin. Mapupunta lang sa spam, di ba? Hindi ka niya magiging friend. Pero dapat, kailangan, pag nagbigay ka ng flyers, dapat in-add ka na niya. Accept mo agad. Para mayroon na po kayong communication. So, pagdating ko sa bahay, alam mo ba yung naranasan ko pong kahit nasa toilet po ako nagpo-prospect. No? Pupunta ako ng toilet, 10 minutes, 20 minutes, magpo-prospect lang po ako. No? So, yun po yung ginagawa ko. Hindi po ako tumitigil nun. So, yung give me five po na yan, naka-mindset po sa akin, hindi po ako pwede na hindi ako pwedeng hindi ko mahit ang bonuses, no? Yun po yung lagi kong inaano na pag mayroon po akong isang silver, kailangan hindi pwedeng hindi tapusin. Kailangan laban. So, kailangan mo po dito maging wita ka po. No, wita kailangan yung mindset mo is mayroon kang wita attitude. Whatever it takes. So kung ikaw full-time ka sa Pilipinas, mga mens, pwede po natin gawin yan. Maglakad ka lang po. Alam mo yung mga kaibigan nyo, mga kumari nyo, pwede kayong makipag-meet up, mag-coffee, o kaya kung pwede naman dalawin kayo sa bahay nyo, mayroon kayong celebration o kaya may birthday sa inyo, invite nyo sila. Ang strategy po dyan, wag mo muna silang ah, bigyan ng sorry, bigyan ng barley. Baka mamaya sabihin mo na kagad, oo po, hindi pa nga nakaupo, gusto mo na magpa-member na. O, di ba? So, kailangan ng strategy po dyan, syempre. Pakainin mo muna, di ba? Pakainin mo na. Syempre, umpisahan mo muna sa drinks. Wag mo muna pakainin. Umpisahan mo muna, painumin mo ng drinks. Kwento-kwentuhan, di ba? Share mo. O, kamusta na yung life niya? Kamusta ba yung health niya, alam mo yung ganon. Tapos, isabay mo na yung pag-share ng products mo. Ganon po sa full-time. Ngayon, kung ikaw naman po nag-flyering ka, pwede mo po rin gawin yung ginagawa ko. Kamusta ka lang? Huwag mo kagad takutin. Baka kasi pag binigay mo yung flyers, sasabihin mo kagad, sis, mag-member ka na. Bili ka ng barley. Hindi kasi ganon, no? Kaya sabi nga, may training tayo. Kailangan dapat, kamustahin mo muna siya. Makipag-friend ka muna sa kanya. No? Kailangan, maging friend muna kayo, ang importante, mayroon kayong communication, contact, no? Yun yung pinaka-importante. Friendly ka muna. Huwag ka munang bangga ng bangga kasi hindi mo yan makukuha. Alam mo, itatapon lang yung flyers mo. Hindi niya yan papansinin, di ba? Kaya kailangan talaga dapat nakuha mo yung contact niya kasi no matter what, tinapon man niya yung flyers mo, may communication ka na. Tama ba mga mens? Dapat ganun. So, ganun po yung ginagawa ko dito, no? Kahit nasa toilet, 10 minutes, 20 minutes, alam niyo po ba yung, minsan napapansin ng amo ko, bakit pa ako palagi kang nasa toilet? Oh, syempre, nawiwiwi ako eh. Pero hindi niya alam, nako, nagtitext na ako, asa na ba yung, ano ko, nag-reply na ba yung kaninang nakausap ko? Alam mo yung ganon? So, dapat ganon tayo. No, kaya kung ikaw OFW ka, ikaw full-time ka, magagawa mo 'yan. Kung nakaya ko nga eh, 'di ba? So ganun po 'yung ginagawa ko. Ngayon, piliin po natin, dapat alam po natin kung paano natin sila i-approach. Baka po kasi nag-approach ka kaagad ng business, hindi mo, kaya nga 'di ba sabi ko, be friendly muna. Kailangan alamin mo muna kung ano yung ginagawa niya, ano yung trabaho niya, ano yung health niya, kamusta, para malaman mo, doon mo po ipapasok. Kung sinabi niyang may sakit siya, o nga, yung family ko nga, ganito, o ipasok mo na yung health. Ngayon, kung sinabi niyang, naku, kailangan ko nga ng pera ngayon dahil problema ako, wala na akong trabaho, yung ganon, ipasok mo naman yung racket. Ang tawag po doon racket kasi kailangan nila ng trabaho. So, pwede mong sabihin sa kanila, Hi, hi sis, may alam akong racket, baka gusto mo. Alam mo, nakilala ko lang din to. Nag-i-start na ako ngayon. Pwede ka dito. Baka gusto mo. O di ba? Huwag mong i-share sa kanya yung businesses. Kasi sinabi mo sa kanya, sis, may business ako, naku, tatakbo yan. Kasi alam nila yung business.
maglalabas ka ng pera. Alam nila na ano naman yan, dagdag na, imbis na kayo, wala na nga silang problema na nga nila yung pera, wala na nga trabaho, bigyan mo pa ng business, di, dagdag na yan ng ano nila. So, ganun yung ginagawa po. No? So, kailangan, marunong po tayong bumasa ng mga client natin, ng mga nasasalubong natin. Ganun po yung ginagawa ko. Normally po sa akin po, lahat po is, ang approach ko is product. Try nyo po muna, lalo na sa Pilipinas, ang dami pong may mga sakit ngayon. No, ang dami pong hindi kayang pagamot ang mga sarili, mahal ang pagpapahospital. Try nyo po umpisahan sa product, sharing po. Kung hindi mo pa naubos yung iyong warm market, mag-stay ka muna sa warm market. Kasi pwede mo pong gawin warm market sa family mo, 'di ba? Relatives mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, 'di ba? Kababayan mo. Sa cold market naman po, diyan po sa online sa Facebook, no? So alam niyo po ba mga mens, wag lang po kayong tumigil, kailangan po tuloy-tuloy 'yon. At hindi niyo po namamalayan mga mens, nahihit mo na yung Give Me Five mo. So, ganun po yun. At paano ko po na-hit yung Give Me Five? Keep on consistent, no? Keep on inviting. Tanim po tayo ng tanim. Huwag mong sabihin na ang dami ko naman pong ina-add, ang dami ko naman pong tinutok, pero nare-reject ako. Mga means, hindi po yun nireject ka kasi ayaw na nila. No? Nireject ka po nila kasi walang pera. Baka yung iba na scam na sila noon. Baka yung iba, hindi sila naniniwala dahil hindi siguro legit yan. Ganon yung isip ng iba eh. So, hayaan nyo lang po. Itanim nyo lang po. At kailangan dapat mga mens, mayroon tayong sabing book na dapat nakalista yung mga inyong invite para may mabalikan po. Baka kasi siguro po 100 na yung natok mo. Ngayon hindi mo na sila nabalikan kasi hindi nakalista. Ilista nyo po yung wait muna kasi wala pang pera. Ilista mo rin po yung pasensya na, hindi ko type yan. O, ilista mo rin nakabuko din yung, hindi naman totoo yan. Para lang yan sa mga mayayaman. Dapat nakalista po yun. Para alam mo kung sino yung babalikan mo. Especially pag may mga promo tayo. Balikan nyo po yung balikan nyo yung wala pang pera. Kasi yun po talaga mapapasok mo yun pag may mga promo. Kasi mahilig yun sa mura. Di ba pag may promo tayo, buy one, take one, malay mo, baka magkaroon ulit. Ganun po yun. So, ganun lang po yung ginagawa ko. Napakasimple lang po. Wala po tayong, hidden dito, no? Dito po ay open po tayo. Kailangan lang po talaga attend training, makinig ka sa mentor mo, kung ano yung pinapagawa ng mentor mo, commit to your mentor din, at dapat kailangan consistency ang pag-i-invite, wag po tumigil, no? So kailangan po 'yun ang gagawin natin, no? Kagaya po ni Mentor Salvacion Pasquito, no? Wow, Jade, no? Ang daming Jade sa inyo. Alam niyo po ba, kayang-kaya niyo 'yan, mens. Kasi alam nyo, pag ano daw yung ano mo, ano daw yung account mo, yun daw yung parang naging mindset mo eh. No? Kaya dapat po is tawag niyan, ah, wag tayong pumayag na hindi natin mahit ang Just for You. No? So yun lang naman po ang mai-share ko sa inyo. Just for You and Give Me Five is the same. Wala pong sikreto. Mag-attend ka lang ng training. Again, no? Keep on inviting mga mens. Kahit na-reject ka, huwag kang umiyak. Hayaan mo po. Dahil makakapagpapiin ka rin yan. Basta't lagi ka lang nag-a-attend ng training. Kasi kung ano daw po, the more na marami kang na-a-attend na training, natutunan, the more po nakahasa yung iyong kaalaman. At hindi mo mamamalayan, alam mo yung mahiyain ka, hindi mo na mamamalayan, talkative ka na. Ang dami mo nang naikwento. Pero, pag ikaw naman ay nag-share mga mens, no, sa client, wag too much, story, wag ka masyadong magkwento. Dapat, kailangan, bigyan mo sila ng na sila mismo ay maghahanap sa'yo. Sila yung babalik. Ano ba yung sinabi ni Sister Evangeline? May sinabi siya sa akin na bonuses eh. Ano ba yung bonus na yon? O di ba? Hahanapin ka niya. Kasi hindi niya, parang nai-excited siya dun sa bonus eh. Hindi niya alam. Kailangan niya munang mag-jade bago siya makapag-bonus. O di ba yung ganon? So, kailangan dapat
i-ano natin yung ating mga client na para hindi sila, wag daw tayong magbigay ng too much, ano yon, information, no? So, yun lang naman mga mens ang may share ko sa inyo. Hope po na nakatulong ito, yung aking ano, no, na-share sa inyo na about sa ating paghihit. Mga mens, again, give me 5. Jade, for you, just for you, no? Tawag nito, wag po nating madaliin. Basta't nandyan lang po, consistent lang po tayo, tanim lang po tayo ng tanim. Hindi po madali, kasi ako po, hindi din naman po ako madali. Alam niyo po ba, ang first silver ko, first na DR ko, 1 week po ako dito sa I Am Worldwide, nakapag first DR ako ng silver. Alam niyo po ba, yung parang akala mo, tuwang-tuwa na ako. Pero sabi ko sa sarili ko, aba, give me 5 daw. Sabi ko, 5 daw. Naku, hindi pwede yun. Kailangan apat na lang. Bilangin ko yung apat na yun. Kailangan mahit ko yun. So, ganun dapat yung mindset mo. Huwag mo hayaan mga mens na, hayaan mo na yan. Wala kasing ano eh. Hindi kasi natin mahihit yan kung tayo ay hindi nag-i-invite. Napakasimple lang po ng ating ano, idea. Ganun lang po yun mga mens, no? So, ayun mga mens. Thank you so much. I'm Mentor Nora and I am worldwide. Thank you so much, mens.